Hello mga kalapatids! Alam mo na ba ang 10 commandments sa pagkakalapate upang ikay maging isang champion? Ipapaliwanag ko ito, pero bago ang lahat, intro muna tayo. Marami akong nakikitang artikulo o mga articles sa internet, pero ito ang nakatawag sa akin ng pansin. Ito ay mga slides na mula sa Advanced Hobbyist Law ni Sir Jaime Lim. English ito, kaya ipapaliwanag ko sa Tagalog upang maintindihan ng karamihan. Tara, simulan natin. Una, walang champion fancier ang kinaliligtaan gawin ito. Simula pa lang sa pagpapares hanggang madala ito sa loob ay may record na ito at patuloy na inilalagay din dito ang tungkol sa training, breeding, racing, kalusugan ng ibon at ang mga naging resulta nito sa karera. Isang pares man yan ay kailangan mag-record tayo dahil sa ganyang paraan, accurate at tama ang lahat ng detalye at makalimutan man natin na madalas nangyayari sa isang fancier ay may referensya tayo. Isa ito sa tamang pamamaraan para malaman natin kung okay ba yung ibon na gawing future breeder o alisin na sa ating loop. Kaya kung hindi ka pa gumagamit ng ganitong sistema, ay simulan mo na. Ikalawa, maayos na kalusugan. Ito ay 75% na kailangan ayon sa Advanced Hobbyist Law at sang-ayon ako dito. Gaano man kagaling ang ibon na ito, kahit pa yan ay may pinakamalupit na bloodline, kung yan naman ay laging sakitin or mahina at mabagal ang recovery, ay katulad lang din yan ng isang ibon na palaging wala sa kondisyon, na maaaring mawala na sa training or karera. Hindi natin kailangan ng ganitong ibon sa loob natin at huwag natin panginayangan itong alisin. Ikatlo, ito ang isa sa mga nakikita nating problema. Ang paboritong ibon natin sa ating loob kaya ito ay nananatili. Marahil sa kulay, sa itsura, sa mamahaling magulang, o regalo ng isang kilalang nagkakalapati. Ulitin ko, ang kailangan natin sa loob natin ay yung kalidad. Kaya paano ang gagawin natin? Magtitiwala na lang ba tayo sa pagtingin at pakiramdam natin? O sa presyo? Diyan papasok ang basket training. Ano ba ibig sabihin nito? Ito ay isang paraan na dadalhin sa malayo ang ibon upang doon ay pawalan at yan ay hindi magsisinungaling. Diyan pantay lahat ang ibon. Halimbawa, kung may breeder tayo na nag-anak ng 5 o 10 na young birds at tama naman ang pag-aalaga natin, ngunit sa 20 to 30 kilometers pa lamang ng basket training ay nawala na agad, ay huwag na natin panghinayangan. Pagkos ay alisin na natin agad sa loob natin ang magulang nito o baklasin na natin ang pares na iyon. Ika-4, kalidad kaysa dami. Ito ang pinakamagandang ideya. Okay na ang 2 o 4 na pares na nagbibigay ng mga anak na consistent na pumupwesto o dumudulo ng karera ayon sa records, kaysa sa 20 pares na maganda lang tignan sa kulungan. Higit sa lahat, madali at mas mura magbinti na ng ilang kalidad na ibon kaysa sa marami. Ika-5, kailangan ng bawat loop magkaroon ng maayos na pundasyon at gaya ng nabanggit sa ika-4 ay magsimula sa 2 o 4 na pares na kalidad na breeder. Ngunit paano natin malalaman na kalidad ang makukuha nating ibon? Kumuha sa isang respetadong manlalaro na consistent na mananalo at dito tayo tumingin ng ibon na may record ng lipad. Ngunit ito ay nakadepende pa din sa budget natin. Mahal ba? Pero gaya ng sinabi ko, ay kalidad ang kailangan natin. Kaya isipin natin, halimbawa, kung bibili tayo ng 10 ibon na hindi natin alam saan nagmula, pinulaan ng bloodline, walang records kumpara sa maaring ang presyo ng mga ito
ay katumbas lamang ng isang kalidad na ibon na papakinabangan naman natin sa ating loob. Sa parang ito, nasunod din natin ang kalidad kaysa sa dami. Ika-6, ito ang isa pa sa mga pagkakamali ng karamihan sa atin dahil akala natin pagkatapos ng season ay tapos na din tayo o hinto na sa maayos nating pag-aalaga sa ating mga atleta. Hindi po dapat yan dahil ito ay 365 days na pagmimintina ng kanilang mga pangangailangan at tuloy-tuloy po ito hanggang sa mga susunod na season. Pagpaplanuhan lang po natin ang susunod na diskarte para sa ating mga atleta sa susunod na karera upang maiwasan ang mga pagkakamali at mas ma-improve pa ng maayos ang gagawin nating sistema. Ika-7, estratehiya. Ano ba ito at paano? Karamihan sa mga naglalaro ay umaasa na lang sa tsamba o buenas. Hindi naman masama, pero kung sasamahan mo ito ng tamang estratehiya, ay nakatitiyak ka na magiging maayos ang iyong lipad. Ang mga pangarerang kalapate ay tinuturing ng mga atleta sa himpapawid at ito ay isang paligsahan na tayo ang coach. Kaya kung kulang tayo sa estratehiya at kaalaman, ay ano ang gagamit nating pamamaraan para sa ating mga atleta sa panahon ng paligsahan. Ika-8, alagang mabuti ang iyong mga atleta. Ibigay ang kanilang mga pangangailangan at regular at paulit-ulit na sistema mula sa pagpapakain, basket, at loft fly. Huwag takutin o balabugin upang maudyukan silang laging umuwi ng mabilis sa kanilang mga kulungan at pa-develop ang kanilang pagmamahal at tiwala sa nag-aalaga at sa kanilang kulungan. Ika-9, isa ito sa importante dahil kung hindi komportable ang ibon sa loob, ay mahihirapan tayong madisiplina na maayos ang ating mga ibon o ayaw nang umuwi dito at madalas nagbababad sa labas. Gayun din kung ang loob ay laging nababasa ang loob, sobrang dumi, at mataas ang amoy ng amonya, dulot ng mga ipot nito, ay huwag na tayong umasa pa na mapananatili natin na malusog ang ating mga alaga at bibigyan tayo ng magandang laban sa panahon ng karera. Paano mananalo ang isang ibong may sakit dahil sa maruming kulungan? Kailangan ang malinis, tuyo, at organisadong kulungan, maliit man o malaki ito. Ika-10, sa pigeon racing ay tuloy-tuloy lang ang pag-aaral at mga dagdag kaalaman sa bawat individual. Kasama na rin dito ang mga bagong pamamaraan at sistema upang makarating sa tuktok ng tagumpay ang isang manlalaro. Ilan dito ay naaayon sa atin mula sa schedule, sa sasalihang karera, sa sistemang gagamitin, pagpaplano, at higit sa lahat ay sariling disiplina. Lahat ng ito ay importante para maging matagumpay ang ating loft. Ang mga styles na ating ginamit ay kredito at pagkilala sa Advanced Hobbyist Dog at kay Sir Jaime Lee na patuloy na sumusuporta at tumutulong sa katulad nating maliliit na manlalaro sa loob ng pigeon industry. Kaya kalapatids, nawa ay naunawaan mo ang ibinahagi ko ito at pulutin ang pakikinabangan upang magamit ninyo. Sa pasyon na napili natin ay gumagastos din tayo. Kaya kung hindi natin pag-iigihan ay sayang ang salapi, pagod, lalo na ang panahon at kabiguan na itutulot nito kung lagi tayong talunan. Tandaan, mag-aalaga na lang din tayo at gagastos sa pagkain at vitamina ay kumuha na tayo ng pinakamagandang ibon na pakikinabangan natin na ayon sa kaya ng ating bulsa. Hanggang sa muli mga kalapatids!